Please turn with me to 1 Corinthians chapter 2, verse 1 hanggang sa verse 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 hanggang sa verse 5. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Sa puntong ito, mga kapatid, obvious na binalikan po ni Pablo ang tema sa kalagitnaan ng chapter 1 ng 1 Corinthians, na sinabi niya, kung saan sinabi niya, na hindi siya sinugo ng Panginoon na mangaral ng Ebanghelyo with eloquent wisdom or words of eloquent wisdom. Baka naman kasi ay matakpan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo dahil doon na po mag-focus ang mga tao sa galing ng pananalita ni Pablo. Sinabi niya yan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Please turn there. Ang sabi po dito, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Now, hindi ibig sabihin na walang kalinawan yung pagsasalita ni Paul. Of course, we aim for clarity sa preaching, pero hindi po tayo doon nakafocus. Nakafocus po tayo sa laman ng ating ipinapangaral, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo nagtitiwala sa speaking style ng mga ngaral para sa bunga ng gospel proclamation. And then, naniniwala din ako na sa portion ito ng 1 Corinthians chapter 2, ay ipinagpapatuloy po ni Apostle Paul ang case kung bakit ang mga Corinthian Christians ay hindi talaga sila dapat makatuon or mag-swear allegiance ng sino mang mangangaral. Yun ang sinabi po niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12 and 13. Hindi po tayo nakatuon sa tao. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo na nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako na may kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? So hindi po tayo mag-swear ng allegiance sa sino mang tao, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. And then nire-remind din ni Apostle Paul ang Corinthian Christians na nung una siyang nangaral doon sa Corinto at nagpatutuo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, more than 1 year, 1.5 years ang iginugugol ni Paul doon sa Corinth. He led the people to faith in Christ at tumulong si Apostle Paul na ma-establish ang iglesia doon sa Corinth. And then, marami po sa kanyang mga readers at that time ang makakaalala kung sa papaanong paraan tumayo si Pablo sa kanilang kalagitnaan. Ang arrival ni Pablo doon sa Corinth ay nagdulot ng significant change sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng relationship with God. Dati po silang mga pagano, but Paul wanted them to remember na hindi po niya ipinangaral ang gospel sa kanila as if performance, as if Paul was performing. Kasi familiar kasi ang mga Corinthians sa public speaking. Form of entertainment kasi ang eloquent public speaking noong araw na minamangha nila ang audience or ina-amaze nila ang audience sa lofty speech
ng mga renowned orators at that time. That was a form of entertainment in the Greek and Roman cultures. At yung mga skilled orators at that time, meron silang mga speaking tour. Kung saan-saan po silang lugar pumupunta, celebrity nga. At yun ang entertainment talaga, nalilibang ang crowd sa mga tao na magaling magsalita. Yun ang preference, yun po ang liking noong kapanahunang iyon. Hindi po sa ganung paraan ipinangaral ni Pablo ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po. Hindi po niya binalot ang gospel truth ng kamatayan ni Kristo doon sa cross at ng kaniyang muling pagkabuhay. Hindi po niya pinackage in order to impress the Corinthians, in order to impress the crowds. Hindi po pinerform ni Apostle Paul ang gospel. Hindi po siya nakafocus sa pag-present sa gospel in such a way that it would become entertaining to the crowd. Instead, ipinangaral niya ang payak na katotohanan ng Ebanghelyo. At meron pong dalawang bahagi ang ating pangangaral sa umagang ito. Una, what must be preached? Ano ang dapat ipangaral? Pangalawa, how should it be preached? Papaano ito dapat ipangaral? Nasa teksto po natin yan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 hanggang sa verse 5. Tayo po muna ay manalangin, hilingin po natin ang tulong ng Diyos. Salamat o Diyos sa pagkakataon na naman na ma-remind kami sa aming sarili na hindi talaga man-centered ang aming paglalahad ng Ebanghelyo. Hindi nakatuon sa pastor, hindi nakatuon sa paligid, kundi sa payak na katotohanan ng inyong salita. Plain gospel proclamation. Ang aming confidence ay hindi sa aming sarili, but in the power of the gospel, which is described in the scriptures as the power of God unto salvation to those who believe, sharper than the two-edged sword. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo ngayon ng may kalinawan, gayon paman hindi po umaasa sa speaking style ng preacher para sa bunga ng gospel proclamation today, but in the power of the Holy Spirit. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. What must be preached? Ano dapat ang laman ng ating ipapangaral? Please turn to verse 2 ng 1 Corinthians chapter 2. Ang sabi po dito, sapagkat aking ipinasyang, take note of the word ipinasya, for I determined, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Sana nakita po ninyo ang picture. Nagkakaroon po si Pablo ng pagtitimbang-timbang. Wini-weigh niya ang issue, ang matter. Ano ba ang dapat lumabas sa kanyang bibig? Ano ba ang kanyang bibigkasin habang siya ay tumatayo sa pulpito? Maraming mga bagay na maaring i-discuss ni Apostle Paul. But after weighing the matter carefully, he came up with a definite conclusion. I determined. Nagkaroon po si Pablo ng fixed decision. Nakalimutan niya ang kaniyang powers of reasoning and debating skill, but he must preach Christ. Wala na po siyang ipapangaral kundi ang ating Panginoong Hesukristo and Him crucified. So he made a conscious choice to preach Christ and the Lord Jesus Christ alone. And the same language ang mababasa po natin sa Old Testament. Remember the three friends of Daniel? Shadrach, Meshach, and Abednego? Alam po nila ang panganib na kanilang kinakaharap. Sapagkat nagbanta talaga ang batas na kung sino yung hindi yuyuko sa ribulto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar ay talagang paparusahan ng kamatayan. Itatapon po doon sa hurno. And then, nung pinatawag na sila ni King Nebuchadnezzar, naniniwala ako na itong tatlong magkakaibigan na ito ay nag-uusap sila, nag-meeting sila. They explored all the possibility. What if the Lord will not deliver us from the hand of the king? What if ikapapahamak natin ang ating pagtindig para sa katotohanan na hindi tayo yuyuko sa idol, sa ribulto? So they weighed the matter carefully and then they came up with a definitive conclusion. Resolute na gagawin
na kahit hindi sila ililigtas ni Yahweh mula sa fiery furnace, hindi pa rin sila yuyuko sa ribulto. Daniel chapter 3 verse 14 to 18. Please turn there. Ang sabi, talagang inalok na sila ni King Nebuchadnezzar ng kaligtasan. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos, ni nagsisimba man sa ribultong ginto na aking itinayo? Mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa ribultong ginawa ko sa sandaling inyong marinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol, at ng iba pang mga panugtog. Ngunit kapag kayo'y hindi sasamba, kayo'y kaagad na ihahagis sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Meaning to say, hindi na kailangang pag-usapan pa. Malinaw ang kanilang desisyon. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit, and this is really the weight of the matter, ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. So here is this bold decision, firm decision, fixed decision, na anuman ang mangyari, they will really stick to the truth na hindi sila yuyuko sa ribulto na ipinatayo ni King Nebuchadnezzar because they did not want to become disloyal to Yahweh, the creator of the heavens and the earth. At yun din ang ginawa ni Apostle Paul. Marami pa siyang mga topic na dapat i-deal. Marami pang mga issues marahil na mabubuti din naman. Mahalaga din sa lipunan. But the Apostle Paul determined to focus on proclaiming the Lord Jesus Christ alone. And this is the principle na dapat po nating panghawakan when it comes to preaching. Paul made a deliberate act of his will. Meron po siyang conscious choice. This is in the active voice. Nire-resolve po ni Apostle Paul na ipipresent niya ang ating Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan doon sa Korinto. And Paul did not preach Christ crucified by chance or by force of habit, kundi resulta po iyon ng kanyang desisyon na mag-focus lang talaga kay Kristo. At gaya ng sinabi ko, pwede naman sanang ma-sidetrack si Apostle Paul patungkol sa crisis sa Middle East. Diba may mga preacher ngayon na doon sila nagfo-focus sa mga social concerns, crisis sa Middle East, sa economy, sa politics dito sa Pilipinas. Nakakalungkot po talaga. Maraming mga evangelical churches ngayon na doon na po nahumaling sila sa mga issues na ito. Issues ng ating lipunan at papaano ang mga Christians gagawa ng hakbang para malutas ang problema ng ating lipunan. It doesn't mean to say na tayo ay indifferent sa mga bagay na ganyan. And that is why we pray for our nation. But to focus our attention on those things. At nakalimutan na natin na ang pinaka-primary task natin is to proclaim Christ and Him crucified. Ay talagang lumihis na tayo bilang isang iglesia. Paul could say so many things to his audience, but he decided to only focus on Christ and Him crucified. Ang substitutionary death of Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo, that is indeed the crux of the Christian gospel. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo doon sa cross lamang ang nagbibigay kasiyahan sa dalawang requirement upang ang makasalanan ay maligtas. Perfect obedience. Si Kristo ay tumupad sa buong batas ng Diyos. At dahil ang batas ng Diyos ay nanghihingi ng hustisya, kabayaran sa kasalanan,
at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo in a substitutionary manner, siya po ang nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Siya po ang tumanggap sa lahat ng puot at galit ng Diyos para sa mga makasalanan na tulad natin. That's the message of the cross. Yan po talaga ang focus. Ano man ang paksa ng teksto ng Bible na ating pinag-aaralan, lahat ay uuwi kay Kristo sapagkat si Kristo po ang pinakasentro ng banal na kasulatan. And obviously in saying nothing, wala na daw malalaman sa gitna nila, or I resolve to know nothing. Hindi ibig sabihin nito na kinalimutan na ni Paul, inempty niya ang kanyang utak sa marami pang bagay at doon lang siya nag-focus kay Kristo. Of course, maraming knowledge and skill si Apostle Paul. Pero ang ibig pong sabihin nito is that ang focus talaga ni Pablo sa kanyang pangangaral ay ang crucified Christ. Ang Kristo na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay. Meron lamang iisang passion si Apostle Paul, to proclaim Christ and Him crucified. Nawa ay ganun din ang ating passion, na sa lahat ng ating ginagawa dito sa iglesia, kay Kristo lang po tayo nakatuon. Robert Murray McCheyne, ito po ang kaniyang statement. It is not great talents God blesses so much as great likeness to Jesus. Hindi daw ang great talent ang binibless so much ng Panginoon, kundi ang great likeness to Jesus. A man cannot be a faithful minister until he preaches Christ for Christ's sake, until he gives up striving to attract people to himself and seeks only to attract them to Christ. Hindi daw kagamit-gamit ang isang tao hanggat hindi siya tumigil sa motibo na i-attract niya ang crowd sa kanyang sarili, kundi magsusumikap ang preacher na i-attract ang mga tao tungo kay Kristo. Preaching Christ. What does it mean? Ang ibig sabihin nito, preaching the whole counsel of God, preaching the whole Bible. Sapagkat si Kristo po ang pinakasentro, pinakatema ng buong kasulatan. Luke chapter 24, verse 27. When Paul said, he determined to preach Christ alone and Him crucified. Ang ibig pong sabihin nito, he determined to preach the entire scriptures. At ang entire scriptures ay i-point sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ibig sabihin na doon na lang sa Matthew, Mark, Luke, and John mag-focus, kundi sa entire scriptures. Pero sa kaniyang pangangaral ng buong kasulatan ay i-focus sa ating Panginoong Hesukristo. Luke 24:27. At magmula kay Moises at saka sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. So the whole scriptures ay nagsasabi patungkol kay Kristo. That's the first point. Pangalawang punto, at dito tayo magtatagal. How should the gospel be preached? How should the Lord Jesus Christ and Him crucified be proclaimed? Verse 1. Ano ang sinabi ni Apostle Paul dito? Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Again, ang content, ang laman ng ating message ay dapat ang ating Panginoong Hesukristo, pero ang delivery ng message ay hindi sa pamamagitan ng lofty words of wisdom, hindi sa pamamagitan ng philosophy, speaking style that would attract the crowd. But the presentation of the gospel must be based on God's power. When Paul preached the gospel to the Corinthians, he did not use huperokein. Ang ibig sabihin noon is excellency of speech. He was not trying to impress his audience by adapting the language of the great orators during that time. Hindi siya bumigay sa popular taste ng crowd. Instead, very plain testimony of the scriptures ang kanyang ipinahayag. The gospel is God's testimony or revelation of Himself
to fallen humanity. Ang preacher ay witness. At ang witness ay magsasabi lamang ng plain fact. Meron po tayong kasamahan na professor dati sa Mindanao State University na mabulaklakin talaga yung kanyang salita. Pinaupo na siya doon sa witness stand dahil merong nagsampa ng kaso patungkol sa lending. Nag-ano na siya, swear na siya doon na sasabihin lang niya ang katotohanan at wala nang iba kundi ang katotohanan. Pero bago pa siya nag-swear doon, nagreklamo na siya, ay ganito pala itong kaso dito sa korte. Napaka-dry, napaka-boring. Sabi niya, humanda sila sa akin pag ako ay umupo diyan. Nagbanta na siya, so ganun na siya. And then umupo na siya. And then sinabi ng cross-examination na, how did you know that this woman is lending money? Ganun. Pagsalita niya, sabi niya, it is a popular knowledge that this person is blah, blah, blah. Ang daming nagulat ang lahat. And then gumanon yung judge, pak, requesting or ordering the witness to answer the question directly and avoid flowery words. Yes, Your Honor. Following question, sinagot. And then, the following question, talagang lumabas pa rin yung kanyang mabulaklaking mga salita. Tawanan na yung buong korte, pati yung judge, yumuko na lang at tawa ng tawa. Nabulabog nga ang buong courtroom. Hindi po ganyan ang pag-present ng gospel. A preacher can opt to impress people with his cleverness, or he can impress them with Jesus. Pero hindi pwedeng gawin yung dalawa. Hindi pwedeng ang preacher pareho niyang aakitin yung mga tao sa kanyang sarili at kay Kristo at the same time. No. No preacher can do both. It's either you attract people to Christ or you attract people to yourself. Yun ang difference. May dalawang Americans na pumunta sa England during the days of Charles Spurgeon. First Sunday, umattend sila ng service kung saan ang preacher ay popular preacher din during Charles Spurgeon's time. Pumasok sila doon. Kasi nga, popular preacher, magaling magsalita. After the service, lumabas sila mula sa hall at ang bukang bibig nila, galing ng preacher. Grabe yung kanyang choice of words. Talagang marunong talaga siyang tumira sa preacher. So saan na nakafocus yung papuri? Sa preacher. The next Sunday, doon sila umattend sa church ni Charles Spurgeon. At narinig nila si Charles Spurgeon na mag-preach. Lumabas sila mula sa Metropolitan Tabernacle. Tahimik silang lahat. Full of reverence. Hindi sila nakapagsalita. And then finally, somebody broke the silence at sinabing, "My, what a Savior. What a Christ." Nakuha po natin. Ganito po ang dapat i-aim natin bilang preacher at bilang isang iglesia. Na wala na po tayong ibang aim kundi i-attract ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. So sabi ni Pablo, when I came. So, kung tayo ay magpapahayag ng gospel, talagang hahayo tayo. Pumunta si Paul doon sa Corinth hindi upang magtayo ng sarili niyang empire. Pumunta siya doon sa Corinth upang ipangaral ang gospel. He did not go there as a celebrity. He was broke, actually. Wala siyang pera. Kaya siya ay nagtrabaho as a tent maker. Dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang sarili. Pero blessed ng Panginoon ang kanyang effort. At naitayo ang iglesia doon po sa Corinth. At pansinin po natin ang demeanor ni Apostle Paul sa verse 3. Ang sabi po dito, "Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig." Ano bang ibig sabihin nito? Hindi po pumunta si Paul doon sa Corinth na meron siyang degree of self-confidence. Grabe, no? Kung ang pastor ay yun na ang kaniyang nararamdaman, na confident siya sa kaniyang sarili, ay talagang delikado na po yan. At ang kakilala po nating pastor, anyway, public naman yan. Palagi naman yung binabanggit ni Pastor Steve. He was invited to preach one time sa isang congregation. Hindi siya ang nagturo sa Sunday school, siya po ay mangangaral. Sabi ni Pastor Steve, ang kaniyang nararamdaman habang nagtuturo yung Sunday school teacher,
Ay, hindi marunong magpaliwanag ng salita ng Panginoon. Ano ba yan? Topsy-turvy. Talagang ang kanyang puso ay talagang hinatulan niya yung nagtuturo ng Sunday school. Tapos, at the back of his mind, sinabi niya, ipakita ko sa inyo kung paano i-handle ang Word of God. Ang nangyari, dinisiplina siya ng Panginoon right then and there. Pagtayo niya sa pulpito, nakalimutan niya ang kanyang sasabihin, nakalimutan niya ang takbo ng kanyang outline, ang flow ng kanyang outline, right on the spot, dead on the spot ang kanyang sermon. At pagkatapos ng worship service, kinausap siya ng isang babae, I think I got what you intended to say. Masakit yun. So yun ang kanyang patutuo. Dead on the spot ang kanyang sermon. Because in his heart, he was trying to impress people. And he was trying to attract people to himself. And to show his exegetical power, hindi po sa ganoong paraan. Ayon pa po kay Charles Hodge, ang sabi po niya, it was not in the consciousness of strength, self-confidence, and self-reliance that he appeared among them, but as oppressed with a sense of his weakness and insufficiency. Ito dapat ang mararamdaman ng sino mang mangangaral, na tayo ay tatayo sa pulpito, hindi po sa sense of self-confidence and self-reliance, but there is a sense of weakness and insufficiency. So sa perspektibo po ni Apostle Paul, pumunta po siya doon sa Corinto, mindful of the fact that he was weak. Nawala po siyang kapangyarihan na baguhin ang puso ng kanyang mga tagapakinig. At pumunta siya doon na meron pong fear and trembling inside of him. Hindi dahil takot siya sa crowd. Nakakatakot yung crowd kaya siya ay merong fear and trembling. Kundi naniniwala po talaga ako na vertical ito. Vertical. Nang ibig sabihin, meron siyang fear and trembling dahil alam niya na nangangaral siya ng salita ng Diyos, kaharap niya ang Diyos. Nakatingin sa kanya ang haring kataas-taasan. He was proclaiming the gospel coram Deo before the face of God. Nanginginig si Pablo sa katotohanan iyan that any representation or misrepresentation of the gospel, accountable siya sa ating Panginoon. And that was why he proclaimed the gospel with so much fear and trembling. And ito dapat ang healthy fear na mararanasan ng sino mang mangangaral, na hindi lang ang audience ang kaharap natin, kundi nangangaral tayo ng Ebanghelyo, coram Deo, kaharap natin ang Diyos. Now, from the crowd's perspective, dahil si Pablo ay hindi po katulad ng mga renowned orators at that time, ang appearance talaga ni Pablo sa perspektibo ng crowd, he was weak, unimpressive, lacking in confidence. Di bali na. Hindi naman yan mag-matter sa preacher. Paul did not possess the sophistication of a renowned Greek orators at that time. Kaya kung pakinggan natin si Ray Pritchard, sabi ni Ray Pritchard, as I consider his life daw ni Paul, Ray Pritchard, as I consider his life, I realize that nothing in Paul could explain his success except God. Hanggang ngayon, puzzle pa rin sa akin. Ang isang preacher na may clef, ano ba yan sa Tagalog, yung may clef? Yung bingot? Puzzle pa rin sa akin dahil naging pastor for more than 20 years sa isang congregation. At lumalago ang congregation, dumadami ang daming ministry, pero kung makinig ako sa kanya, halos hindi ko maunawaan ang kaniyang salita. Meron talaga na parang nag-gets natin, pero you have to exert double effort to comprehend what that preacher is proclaiming. Maunawaan mo pa rin naman. Kumbaga, comprehensible pa rin, pero double effort. Pero nagstay siya sa congregation for more than 20 years and the congregation is growing spiritually. So hindi natin maunawaan kung papaanong nagkaganon, pero is there impossible with God? Wala talaga yan sa preacher.
Talagang sa kapangyarihan ng Diyos yan, mga kapatid, mga kaibigan. Now, kung i-analyze natin, kung tingnan natin ang ministry ng taong ito, wala na talagang ibang explanation, kundi ang biyaya lamang ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Papaano? Merong speaking defect kung tutuusin. But the congregation is growing in holiness. The congregation is also growing numerically. Pakinggan po natin ang manner of speaking ni Apostle Paul. Verse 4. Ang sabi po niya, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu ng kapangyarihan. Now, hindi ibig sabihin ng miracle ang requirement, di ba, mga miracles, ang requirement sa conversion. Hindi, kasi sabi nga ng Panginoon, this foolish generation asks for miracle. Di ba sabi ng ating Panginoon, this foolish or wicked generation asks for miracle. Hindi po ang miracle ang requirement para sa kaligtasan. Kung i-analyze po natin ang language, ang manners of speaking ang kinokontrast nito. On the other hand, may mga speakers na nag-i-employ ng attractive speaking style in order to draw the crowd. But on the other hand, si Pablo, plain speech in the power of the Holy Spirit. The gospel is the power of God unto salvation. So plain gospel, hindi ibig sabihin na nangangailangan ng healing. Of course, naniniwala tayo that at that time, ang mga apostles ay meron talagang gift of healing. Pero hindi ito ang ibig sabihin nito. Dalawang speaking style ang kinokontrast ni Apostle Paul. Kasi kung i-interpret ito ng mga charismatics, ang sasabihin nila, kulang ang preacher. Kulang ang preaching. Kulang ang teaching. Kailangan talagang may kasamang mga healing, mga miracles, at hilingin natin sa Panginoon na merong demonstration of the Spirit's power sa pamamagitan ng healing. Si Pastor Jeremiah, teaching lang yan. Wala siyang gift of healing. Kaya kulang ang kanyang ministry. Somebody told me that sa Iligan. At professor lang kasi, teaching lang, preaching lang, kulang. Mas okay talaga yung nangangaral tapos merong healing. No. Ang interpretation dyan sa verse 4 is ang dalawang speaking style ay kinontrast. One is through the use of attractive language, the other is through the power of the Holy Spirit working while the gospel is being proclaimed. Ang paraan ng pangangaral ni Apostle Paul ay hindi appealing sa crowd. In fact, the preaching of the cross is foolishness to those who were perishing. Yun ang sinasabi ng chapter 1 verse 18. Pero para sa mga kapatiran doon sa Korinto na nabuksan ang kanilang mga mata, nakita nila that the gospel is the power of God unto salvation to those who believe. At bakit iniwasan ni Pablo ang human scheming and emotional manipulation? Verse 5. Iniwasan ni Pablo, kung meron mang maligtas sa kanyang plain speech, considered as foolish and stupid sa mga paganong Korinto, kung meron mang bunga. Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nakakatakot kung sasabihin, bakit ka naligtas? Bakit ka naging Christian? Magaling kasi ang preacher eh. Diba? Hindi po sa tao nakabatay ang bunga ng ating pangangaral, kundi sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit ang speech and message ni Paul ay radically opposed to the taste and liking of the crowd? It was so that the faith of the genuinely saved might not be ascribed to men's wisdom, but to the power of God. The glory must be to God alone. Isaiah chapter 42 verse 8. Please turn there. Isaiah chapter 42 verse 8. Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Big deal sa ating Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nakakatakot talaga kung ang preacher ay i-ascribe niya ang
ang kaluwalhatian sa kanyang sarili. Nakakatakot talaga. Big deal. During the time of the apostle, si King Herod talagang kinain ng uod at siya ay namatay. Now, nagmatch ito sa testimony ni Josephus, isang Jewish historian. Ang uod na tinutukoy dyan ay parang tapeworm sa sikmura. According to Josephus, ilang araw na sigaw si King Herod dahil unti-unting kinakain ng uod, bulate, yung kaniyang tiyan at wala pang gamot at that time. Hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na hindi na maghahanda ang preacher. Of course, maghahanda ang preacher para maipangaral ng may clarity, may kalinawan. Hindi ibig sabihin na i-detach ng preacher ang kanyang sarili mula sa kanyang message at magsasalita siya na walang passion, mechanical lang, hindi malinaw ang articulation at hindi persuasive ang kanyang presentation. No. Hindi yan ibig sabihin. Ang warning ni Pablo dito is that ang method ng ating pananalita hindi dapat makapag-conclude sa congregation na magsasabing, what a marvelous preacher. Kundi, what a marvelous Savior. What a Savior. Ito ang strategiya ni Apostle Paul at dapat ito din ang ating strategiya. Take the Word of God, preach it accurately, at manalangin tayo para sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos habang ipinapangaral ang salita ng Diyos. And then magtiwala tayo sa Diyos na babaguhin niya ang buhay ng mga nakapakinig. Sila ay maligtas as a result of gospel proclamation. Do you really believe that the gospel is the power of God unto salvation? Naniniwala ba talaga kayo? Ayon sa sinasabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation to those who believe. If you really believe that the gospel is the power of God unto salvation, then speak it. Bigkasin ang gospel. I-proclaim ang gospel. If we believe that the Spirit is the one who works, at hindi ikaw, ang banal na Espiritu ay ang kumikilos at hindi ikaw, then bakit hindi natin ibuka ang ating bibig at ipangaral ang gospel? Now, according to J.R. Miller, one of my favorite authors, practical authors, according to J.R. Miller, we don't share the gospel for only one reason, unbelief. We don't share the gospel for only one reason, unbelief. Bakit daw ang mga Christians hindi nagsishare ng gospel? Iisa lang ang reason, unbelief. Hindi sila kumbinsido that the gospel is the power of God unto salvation, at hindi sila kumbinsido na ang banal na Espiritu ang nagsasalita, ang kumikilos. Ang iniisip kaagad nila, hindi ako marunong magsalita. Ang iniisip kaagad nila, hindi ako sanay humarap sa crowd. Do you really believe that the gospel is the power of God unto salvation? Then speak it. Do you really believe that it is the Holy Spirit who works? Then proclaim the gospel. It's not by your own effort, but it's by the power of the Holy Spirit. And speaking of the power of the Holy Spirit, demonstration of the power of the Holy Spirit, ang mga niligtas ng Diyos, yun talaga ang pinaka-demonstration ng power ng banal na Espiritu. And this is what we should pray. Linggo-linggo, nangangaral ang iilang mga kapatiran natin sa street preaching, nagba-Bible study. Are you praying for them? Are you praying for our street preachers? Are you praying for your pastor? At dapat specific ang ating prayer. Ang matitigas na puso, matunaw. Maging penitent. At maging maibigin sa Diyos. Ano pa? Ang mga miserable na buhay dahil sa kasalanan, magiging maligaya dahil merong kapayapaan with God. The sorrowful will be filled with comfort. Let us be specific in our prayer. Ang guilty in the sight of God ay maunawaan nila ang kapatawaran dahil sa dugo ni Kristo. Ang mga marurumi, alipin sa kasalanan, ay magiging dalisay at banal dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ang mga troubled ay magkakaroon ng kapayapaan at ang mga balasuba sa ating lipunan ay magiging kind and gentle. Let us be specific sa ating prayer.
kailangan natin ang unction ng banal na Espiritu na gamitin niya ang ating feeble words. Fill them with supernatural power. Pero sa totoo lang, the gospel itself is intrinsically powerful. We have to remember that. The gospel itself is intrinsically powerful. When that happens, people will be radically changed. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, let me proclaim to you once again the glorious message of the cross. Nakahangalan ito ng mga tao. And I don't care if your heart is mocking right now or not. What I care is that I will be able to share with you once again the gospel na yun ang ginamit ng Diyos para sa aming kaligtasan at kaligtasan ng mga hindi na mabilang na kaluluwa sa buong mundo. Romans chapter 5 verse 6 to 10. This is the gospel. This is really good news. Romans chapter 5 verse 6 to 10. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Did you hear that? Namatay si Kristo para sa masasama. So para sa mga katulad mo, kaibigan. Hindi namatay si Kristo para sa mga matutuwid. In the first place, wala pong matuwid. Wala kahit isa. This is really the good news. Namatay siya para sa masasama. Verse 7, sapagkat bihirang mangyari ng isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao marahil ay may mga has mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi mo ba nakikita ang good news na yan, kaibigan? Si Kristo ay namatay para sa makasalanan. Meaning to say, included ka. If you see yourself as a wretched sinner, Christ died for people like you. Verse 9, lalo pa nga, ngayong itinuring na tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway. Hindi ba yan description mo, kaibigan? Sa buhay mo, kaaway sa Diyos. Sapagkat noong tayo ay mga kaaway, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Christ died for the ungodly. That is our character by nature. Tayo ay ungodly. Wala talagang spark of godliness in us. Ipinanganak tayong makasalanan. But Jesus Christ died for the ungodly. If Jesus died for the ungodly, why did He not die for us? Why not for you, my dear friend? Sinasabi dito, Christ died for sinners. Hindi ba tayo yan? If Christ died for sinners, why won't you take the death of Jesus Christ as fitting for your need? You are a sinner. And only the death of Jesus Christ can save you from your sin. Binanggit dito, Christ died for His enemies. What a fitting description sa bawat isa sa atin. What a fitting description for you, my friend. You are an enemy of God. As much as possible, you do not want God in your life. Ang gusto mong Diyos ay yung Diyos na mamanipulate mo at susunod sa iyo, magtotolerate sa iyo sa kasalanan mo. That is the kind of God that you have, that you want. And that kind of God does not exist. That's an idol. Well, that kind of God exists in the very person of Satan. Because Satan is a deceiver and he is the father of all lies. You do not want a holy God. You want a God who tolerates your sin and who embraces your sin. That's not the God of the Bible. In other words, you are an enemy of God. But the good news is that si Kristo ay namatay para sa kanyang mga kaaway. And that includes you. That includes me. Kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo, kung aariin mo ang katotohanan na ikaw ay kaaway ng Diyos at ikaw ay mabagabag, sapagkat ang hindi hinirang ng Diyos, wala silang pakialam kung kaaway ba nila ang Diyos o hindi. Pero kung ikaw ay nabagabag, that is a sign na kabilang ka
sa mga pinili ng biyaya ng Diyos. Walang taong nakakaalam sa laman ng puso ng tao maliban sa tao na yan mismo. And you know for a fact, my dear friend, that you are a wretched sinner, an enemy of God. And yet the good news is this: Christ died for the ungodly. He died for sinners. He died for His enemies. And if you personally take it that you are ungodly, that you are a sinner, and that you are an enemy of God, and that you embrace the death of Jesus Christ as the only solution to your malady, to your problem, then you will be saved. Christ died for our sins. Namatay siya in order to deliver us from this present world, from bondage to sin. Namatay si Kristo in order to reconcile us to God. And the invitation of the Lord Jesus Christ is general. And because this is general, kabilang ka, kaibigan. Ang sabi ng ating Panginoon, "Come unto me, all of you who are weak and are heavily laden." Hindi ka ba lalapit kay Kristo, kaibigan, bilang poor, wretched sinner? Hindi ka ba iiyak at tatawag sa Panginoon para sa kanyang biyaya? Ang pangako ng Panginoon, "Those who call on the name of the Lord will be saved." Ayaw mo bang tumawag sa Panginoon para sa kaligtasan mo? Would you repent of your sins? Ang pangako ng Panginoon, meron siyang saganang kapatawaran. Sagana ang kanyang biyaya. Won't you come to Jesus Christ right now and avail of His blood and righteousness? Nawa ang banal na Espiritu ang kumilos nga sa puso mo at udyukan ka na magpatira pa sa harapan ng Diyos, tumawag sa Panginoon. At meron siyang pangako, ang sino mang lumapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Come to Jesus Christ right now, whoever you are, and you will be saved. Tayo ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Nawa ay kalimutan namin ang aming sarili habang kami ay nangangaral sa aming pangangaral. Hindi kami conscious sa aming sarili. Hindi ibig sabihin na careless kami, but it simply means na ang aming confidence ay wala sa aming sarili. Wala sa aming abilidad. Who is sufficient for this task? Praise God. The gospel is intrinsically powerful, and it is the Holy Spirit who works while the gospel is being proclaimed. It is the Holy Spirit who works. And we believe that the gospel is the power of God unto salvation to those who believe. We believe that it is the Holy Spirit who works, and so there is no reason for us to remain silent. The only thing that's hindering a believer from proclaiming the gospel is unbelief. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Help us to believe, and help us to proclaim the gospel, and help us to pray specifically for the demonstration of the Holy Spirit's power while the gospel is being proclaimed. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.